Dalawa lang naman yan. Kung hindi Mother's Day, Father's Day. Amen po? Pero I think ang Mother's Day, ang wag na wag mong makakalimutan. Dahil pag nakalimutan mo yan, gera sa bahay. Amen? Pero ang Father's Day, parang okay lang na. Okay lang, Father's Day lang naman eh. Di ba? Pero pag Mother's Day, lalong-lalo na po ang mga Pilipino dahil ang mga Pinoy po makananay eh. Amen po ba? Huwag kayong mag-alala mga tatay, babawi ho tayo sa June. Amen po. So pagbigyan muna natin. Di ba? Hindi, most po ng mga kabataan po makananay. Natural lamang po kasi nung sila'y pinanganak, unang-una sa lahat, sa nanay lang talaga sila umaasa. Tama po ba? Kaya nga po napaka-attach po ng mga bata sa nanay. Kahit anong gawin mo, nanay pa rin po talaga. Ako mapapatunayan ko yan sa aming pamilya. No? Hanggang ngayon, no? Malalaki na yung mga anak ko, puro mami pa rin. Mami, nasaan yung mami? No, pwede bang daddy naman? No? Amen, di ba? Pero dahil nga po diyan, no? Pag-usapan natin ang mga nanay sa araw po. Sino po dito yung mga nanay na? Mga nanay na, ayan, praise the Lord. No? Sino po dito yung single mom? Taas ang kamay. Single mom. Single mom. Sino po dito yung wala na yung nanay? Taas din ang kamay. Taas ang kamay. Wala na yung nanay. Nag-abroad o kinuha na ni Lord. Taas ang kamay. No? Sino dito yung magiging nanay na? Malapit nang maging nanay. Amen. No? Amen? Malapit ka nang maging nanay. No? May kilala ako, malapit na maging nanay. Amen. Sino po dito yung gustong maging nanay? Taas ang kamay. Gustong maging nanay. Pero wala. Ni boyfriend, wala pa rin. Di ba? Meron naman po tayong mga kakilala na kahit hindi po nanay na nag-asawa, nanay po siya ang turing sa kanya. Kasi kung mag-alaga naman, parang nanay po, no? May mga care group leader nga po tayong mga babae na nanay ang kung magturing siya sa kanyang mga care group member, no? No, lalong-lalo na po yung si Pastor Rayoli, hindi po naman nag-asawa po yan. Pero grabe naman, parang nanay po talaga. Amen? Si Ate Rosal, di ba? Parang nanay din mag-alaga. Di po ba? So maraming klase ng nanay. Kaya nga po, wag na wag natin makakalimutan ang Mother's Day. So, kung katabi mo ay isang nanay, sabi mo nga sa kanya, buti na lang, nandito ka ngayon. Amen? Amen. So, sabi mo sa nanay, mamaya may regalo ako sa iyo. Sabi mo. sabi mo, mamaya may regalo. Mamaya may regalo. No, yan. Si Emery ba, malapit na maging nanay? No? Bilis-bilis ang oras. Ha? Alright. Amen. So, sino po dito yung first time sa church? We just want to welcome may first timer po. Pakitaas po ang kamay yung first timer. No? First time? No? Meron po ba? Meron akong alam first time eh. First time mo ba sa church? Amen? Amen. Taas ang kamay. Meron po ba first timer? No? If this is your first time, welcome home po sa church. Palakpakan po natin sila. Amen. And syempre, mas malakas na palakpak sa nagdala, sa nag-invite. Amen po. Alright, hindi na ho tayo magtatagal pa. No? Pag-usapan natin ang mga nanay dahil ito po ang pinakamahirap i-celebrate minsan. No? Kaya nga po, ang title ng ating mensahe for this afternoon ay, ito po, Nagmamahal. Ayan, simple lang. Nagmamahal. Ito po ay patungkol sa nanay na nagmamahal. Wala pa ho kong kakilala ng nanay na hindi talaga nagmahal sa kanilang mga anak. Hindi man sila marahil yung pinaka-perfectong nanay na nasa idea natin at napapanood natin sa pelikula. Pero sa tingin ko, kung ikaw ay may isang nanay, ibig sabihin lang, yan ang nanay na binigay sa iyo ng Diyos. At hindi nagkamali ang Diyos na ibigay sa iyo ang nanay na yan. Amen. So, think about your mother right now. No? Marami po sa atin nagre-rebelde kasi galit sa nanay. Marami po sa atin ay hindi na umuwi kasi galit sa nanay. No? Ito naman ang masaklap. Ang nanay po ang pinaka-close sa atin. Pero minsan, sila rin minsan yung madalas na nane-neglect. Kasi nga po, andyan lang naman siya, hindi naman siya umaalis. Di po ba? At minsan, hindi natin nagugustuhan yung mga
yung tema ng mga nanay minsan na palaging nandyan. Nagngangawa. No? At naiinis tayo, bakit bang nanay natin ngawa ng ngawa? Hindi natin namamalayan na ang bawat sinasabi pala nila later on ay para po sa kabutihan natin. Amen? Hindi naman po ako naniniwala na ang mga nanay, ang gusto nilang gawin, patayin yung mga anak nila. Di ba? Wala naman sigurong ganun dito sa church. Amen? At lahat po ng gawain po ng nanay sa kanilang bahay o sa kanilang mga trabaho ay dahil mahal nila ang kanilang pamilya. Amen po. Kaya nga po, ito ang isang celebration. Wala ba kayo napapansin? Kapag Mother's Day, punong-puno ang mall. Amen? Pero pag Father's Day, madalang. Hindi masyadong puno. Amen? Bakit ko kaya? No? Bakit po kaya? Pero sa June, no? Babawi po tayo mga kalalakihan. Father's Day naman. So, para sa mga lalaki naman yung itataas natin. Okay lang po ba? No? Kaya, Kuya Perry, relax ka lang dyan. Okay? Ayos lang tayo dyan. No? Okay. So, sa lahat ng pagkakataon, nanay po, ang napakalapit po sa mga Pilipino at sa mga katulad po natin. No? Hindi madali ang Mother's Day para sa lahat. May mga pusong puno ng saya kapag dumadating po yung Mother's Day, talagang nagsiselebrate. Meron din namang patuloy na naghihintay na at nananalig na balang araw ay magiging ina rin sila. May mga matagal nang mag-asawa na hanggang ngayon hindi pa rin po nabubuntis for some reason. No? May mga tahimik na nagdadala ng dalamhati, mga nanay. No? At meron din para sa kanila, ang araw na ito ay nagbabalik ng magulo at masasakit na alaala. Kung ikaw marahil ay nagkaroon ng isang malupit na nanay. No? Hindi lahat ng nanay ay pare-parehas. Hindi lahat ng nanay sa tingin natin ay mabait. May kanya-kanya silang kalidad o pagpapalaki sa kanila kung bakit sila po ay ganun sa atin. Naintindihan niyo po ba yung Tagalog ko? No? Ang kawalan ng ina, marahil ang isang rason. Kaya ayaw din natin i-celebrate. Meron po sa atin lumaki na wala doon ang kanyang nanay. O malayo ang nanay. O marahil namatay ang nanay nung nanganak siya. Nung ipinanganak siya. Hindi naging maganda ang kanyang relasyon. Kaya nga, ang Mother's Day ay napakahirap minsan i-celebrate. No? Kaya nga po, lumalaki na raw po ang bilang ng mga motherlessness sa ating generation po ngayon. Ngayong hapon na ito, tunghayan po natin dahil ang Biblia po ay puno ng mga babaeng katulad po ng aking binanggit. Napakarami pong example po sa Biblia ng katulad po ng nanay na katabi mo ngayon. Ngunit pag-usapan natin ngayong hapon, ano po ba ang mga klaseng nanay na ito? No? Na kahit humarap po sa maraming pagsubok, hindi naging madali ang kanilang pamumuhay nung panahon po na iyon, ngunit minahal nila ang Diyos kahit sa gitna ng tila imposibleng pagkakataon o sitwasyon. At hindi sila kailanman kinalimutan ng Diyos. Kaya nga po naisulat ang kanilang mga pangalan sa Biblia. May 3 babae akong nais pag-usapan ngayong hapon na ito. 3 babaeng may kakaibang uri ng sakit o dinaramdam o dinaanan o pasakit na dinala sa mga buhay po nila. No? Ngunit iisa ang Diyos na nakakakita at nagmamalasakit sa bawat isa sa 3 babaeng ito. Unang-una po ay ang nanay na po na si Jochebed. Sabi niya po, Jochebed o Jochebed o Johebed, no? O Hoshebed, no? Pero pwede rin mang Jochebed, no? Malamang, marami po sa inyo hindi nakakilala kay Jochebed, no? Pero kung nanood kayo kanina sa 10 a.m. service, malamang kilala niyo po siya, no? Si Jochebed po ay isang inang matapang. Sabi niyo nga po, matapang. Sa kay Pastor Joseph, tinawag po niyang the mother that slays. No? Hindi magandang pakinggan. No? Ito po isang nanay na pumapatay. Ibig bang sabihin nun? Hindi po. No? Nice lang, gustong gamitin lang ni Pastor Joseph yung salitang slays kasi po sa panahon na ito, yun yung ginagamit na salita. Sa isang taong matindi, isang taong kamangha-mangha. No? So sa Tagalog,
tatawagin po natin si nanay na Jochebed na isang inang matapang. No? Bakit po matapang ang nanay po na ito? 3 sa pinakadakilang pinuno sa Lumang Tipan o Old Testament ay nagmula sa kanyang pamilya. Siya po ay ina sa 3 magkakapatid. Ang 3 magkakapatid po na ito ay sina Miriam, si Aaron at si Moses. Kilala niyo po ba ang 3 ito? Si Miriam, si Aaron at si Moses. 3 sa pinakadakilang pinuno ng Lumang Tipan o ng Israel. Nagmula sa isang tahanan, nagmula sa isang sinapupunan, nagmula sa isang ina. Si Miriam, para magkaroon tayo ng background, si Miriam po ang nagtala ng kauna-unahang awit ng pagsamba, no? Na nakilala bilang awit sa dagat, no? Ito po ang awit nila nung sila po ay nakatawid na doon po sa dagat na kanilang tinawid, no? Kung saan nagpakita ng miracle ang Diyos matapos silang iligtas ng Diyos sa Israel. Si Aaron naman ang naging unang punong hari o unang high priest sa mga Israelita sa bayan po ng Diyos. And of course, si Moses, ang ginamit ng Diyos upang iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin. Ang isa sa mga pinakadakilang bayani ng Lumang Tipan at ng kanilang panahon at ng kasulatan sa Biblia. So kung ikaw ay nasa pamilyang ito, no? Siguro pinsan mo si Moses, no? Isipin mo na lang, no? Na isang ina ang nagpalaki sa 3 taong ginamit ng Diyos na makapangyarihan para baguhin ang kasaysayan ng kanilang bayan. Tunay na si Jochebed o Jochebed o Hoshebed ay isang inang matapang. No? At ngayong hapon, titignan natin kung paano siya naging matapang. Isang inang gumawa ng kahanga-hanga sa gitna ng napakahirap na panahon. Babasahin po natin sa Exodus chapter 2 verse 1 to 3 at ang sabi po doon, a man from the Levi tribe married a woman from the same tribe. And she later had a baby boy and he was a beautiful child. Sabi niyo nga po, beautiful child. And she kept him inside for 3 months. But when she could no longer keep him hidden, she made a basket out of reeds and covered it with tar. She put him in the basket and placed it in the tall grass along the edge of the Nile River. 3 bagay na ginawa ni Jochebed dito po sa ating binasa. Unang-una sa talatang 2 o 2 talata, itinago niya si Moises. Bakit niya po kailangang itago si Moises? No? Ito ay pagmamahal. Ang ginawa niya pong pagtatago kay Moises ay senyales o patunay ng kanyang pagmamahal at ng kanyang pagpoprotekta. Bakit po? Ginawa niya ito dahil nakita niyang maganda ang bata. Hindi naman dahil babae yung bata, maganda. Hindi po. Sinabi pong maganda dahil nakita niya si Moises na napakagandang bata. At dahil nga, ang ibig sabihin po kasi ng maganda, no, kung i-expand po natin yan, is dahil merong nakitang layunin sa buhay ni Moises. No? 3 silang magkakapatid, pero nung naipanganak si Moises, no, sinabing siya po ay isang magandang bata. No? Siguro, pogi yung bata. Amen. Di ba? Kamukha ng nanay o kung sino man. No? Ngunit sa Ebreo, ipinahiwatig nito na nakita niya ang layunin ng Diyos. Nakita po ng nanay ni Moises sa batang si Moises. Ang layunin ng Diyos sa buhay ng kanyang anak. Kaya itinago niya si Moises dahil may utos ang hari nung panahon po na yon na lahat ng sanggol na lalaki sa Ebreo ay ihahagis sa ilog Nile o sa Nile River. No? Nasa sitwasyon siya na tila wala siyang kapangyarihan kundi gawin yung kailangan niyang gawin sa panahon na yon. Ngunit parang wala siyang kontrol sa mga mangyayari. At dahil doon, no, kahit ganun pa man ang nangyari, pinili pa rin niyang kumilos sa pananampalataya at pagmamahal.
Yung ikalawa na makikita natin sa binasa po natin sa talatang 3 o ikatlong talata, gumawa siya ng basket mula sa mga tambo at mga papyrus reeds. Ito naman ay pagmamahal na malikhain at mapagprotekta. So ipinapakita rito na kahit anong pwedeng gawin basta maprotektahan si Moises, ginawa po ng kanyang nanay. Kapansin-pansin na ang salitang basket dito ay siya ring salitang ginamit para sa arka. No? Alam niyo po ba yung arka? Yung ark, no? No? Sa kwento ni Noe o ni Noah. No? At kawili-wili 2 beses lamang ginamit ang salitang ito sa buong Biblia. So, nung panahon po ni Noah, doon sa ark, no? Yung arko, yung barko. No? Ark. No? Malaking barko. Pangalawang pagkakataon, nung gumawa naman po si Jochebed ng maliit na ark na sinakyan po ni Moises at dun siya itinago dahil nga po ay ipinapapatay lahat po lahat ng ipinanganak na lalaki nung panahon po na yon. Ipinapakita po rito ang pagiging malikhain ng isang ina para lang maligtas ang kanyang anak. Katulad ng arka ni Noe ay naging daan upang maligtas ang buhay, ang munting basket naman ay ginawa ni Jochebed. Ay naging sisidlan ng pagliligtas ng Diyos. Di ba parang merong similarity o merong pong may pagkakahalintulad? No? Amen po ba? Sa pagliligtas ng Diyos para sa mga Israelites, kapag tila wala tayong magawa, katulad ng nanay ni Moises, may paraan pa rin na inihahanda ang Diyos para sa kaligtasan at layunin niya. Yan. At pagkatapos, pinakawalan niya si Moises. Ito ay pagmamahal na marunong sumuko at magtiwala sa Diyos. Marahil ito ay isa sa mga pinakamahirap na bagay na gagawin ng isang magulang o ng isang ina sa kanyang anak. No? Na hindi niya ito ginawa dahil kulang ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Sa halip, ginawa niya ito dahil naghahanap siya ng paraan upang mabuhay si Moises o si Moses. Iniligay niya ang kanyang sanggol sa tubig na may mga panganib po ng buhaya. No? Alam niyo po ba na ang Nile River po ay infested po ng buhaya at that time? I don't know kung hanggang ngayon may mga buhaya pa rin. Pero ginawa po niya yon para maligtas si Moises. Nagtiwala na ang Diyos ang magbabantay sa kanya. Kailangan niyang magtiwala na ang Diyos ay hindi siya pababayaan at siya ang tunay na may kontrol sa lahat. At minsan, kahit napakasakit, kailangan mong pakawalan ang iyong mga anak at magtiwala na mas dakila ang Diyos kaysa sa iyong sitwasyon. Na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang plano sa buhay ng inyong mga anak. Kahit mukhang magulo at wala ng kontrol ang lahat, ang pananampalataya ni Jochebed ay hindi kawalan ng takot, kundi pagpiling magtiwala sa gitna ng takot. May ilan sa inyo na gumagawa ng mga bagay rin na ganito sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya. May ilan sa inyong mga nanay na para bang gumagawa ka rin ng arka o ng isang basket, maprotektahan mo lang ang kinabukasan ng inyong mga anak. May mga nanay po na ginagawa ang lahat para ihanda ang magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. May mga nanay po sa inyo na iipunin lahat para lang may maibigay sa anak. Kakainin na lang niya, ibibigay niya pa sa kanyang anak. Ito po ay isang bagay na hanggang sa ngayon nakikita natin sa ating mga nanay. Can you say amen? Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, parang unti-unting nawawasak at hindi umaayos ang lahat para kay Jochebed. Marami sa inyo ang makaka-relate kay Jochebed. Yung pakiramdam na ginawa mo na ang lahat, pero wala ka pa ring kasiguraduhan sa mangyayari.
Sino sa inyong mga nanay ang sa tingin nyo'y ginawa mo ng lahat? Ngunit, sadyang mayroong plano ang Diyos. Amen? At ang katapangan po ng nanay na si Jochebed ay ang katapangang magparaya. Ang katapangang palayain ang anak. Ang katapangang ilagay ang anak sa isang napakadelikadong pagkakataon dahil yun lang ang tanging maaring kaligtasan para ang anak niya na si Moses ay lumaki at gawin ang nais ng Diyos sa buhay niya. Nung nakita po ni Jochebed si Moises, napakagandang bata. Hindi naman dahil si Aaron at sino isa? Mariam ay hindi magandang bata. Pero nakita ng nanay na si Jochebed na si Moises ay may layunin. Katulad lang din ng nanay mo na naniniwala at sinasabi sa iyo, anak, huwag mong sasayangin ang buhay mo dahil may layunin ka. Iningatan ka ng nanay mo. At yan ang isang arko na meron sa lahat ng mga nanay ang sinapupunan. Amen? 9 months kang inangatan ng nanay mo. At nung lumabas ka, niayaw kang patabi sa lamok. Huni pa lang ng lamok, kilala na niya. Prinotektahan ka niya. Pero darating ang panahon, no? Katulad ko rin po na may mga anak na babae, kukunin sila sa amin, whether we like it or not. Amen? Pero anong kailangan gawin? Kailangan mong sundin ang purpose ng Diyos sa mga buhay natin. Nagigets nyo ba yan mga anak? One day, nasan ba kayong dalawa kayo? Amen? Pero dahil mahal kayo ng nanay nyo, hanggat kaya niyang protektahan, katulad po ni Jochebed. Alam niyo po ba na si Jochebed, wala naman tayong CCTV, hindi naman na. Pero sa tingin ko po, yung isang ate ni, si Mariam ba? Si Miriam. Tagalog kasi parang naiba eh. Si Miriam, di ba siya yung sumusunod sa Nile River? Tama ba? Habang umaagos. Kasi baka may buhaya po na dumating. Gawing panghapunan si Moises. Ito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng nanay ng dali-dali. Sige, okay, paagos yun yung anak ko dyan. Hindi. Mahirap po para kay Jochebed yun. Ikaw ba, papaanod mo na lang yung anak mo? Pakisundo nga yung anak ko, pag-grab mo na lang. Tapos sunduin na lang natin sa kung malit pa yan, kidnapin. Di ba? Hindi pa pwede, di ba? Amen. Hanggat maaari po, protektahan mo. Ganun ang nanay. No? Nakita ko po yan nung isang araw, nakonsensya naman ako. Kasi napagod po ako. Sabi ng asawa ko, Han, mag-ano na lang daw siya, in-drive. UST hanggang ba? Layo nun, ha? Mag-in-drive siya. Paano yung driver? May ano ba yan? May tracking ba? Okay. Oo. Gusto mo, sunduin mo? Sabi ko, napagod na ako eh. Alam mo minsan, pero ang nanay hindi makakatiis. No? Sige, paano ka na lang. No? Tapos bumaba pa siya nung dumating. Alam mo, nakonsensya talaga ako, hindi ako makatulog eh. Dapat ako yung gumagawa nun eh. Pero ang nanay hindi makakatiis. Amen? Siguro yung mga tatay nakakatiis eh. Di ba? Mga tatay, gano'n, nakakatiis tayo eh. No? Nakakatiis tayo. No? Kawawa naman tayo. Wala tayong mukhang may harap. Di ba? Lalo na kung babae yung mga anak mo. No? Ako naman sabi ko, mga babae pa naman yung mga, laking lesson. Hindi niya alam to, ngayon ko lang kinakwento. Sana hindi siya nanonood. Pero ano bang point ko? Ang nanay, siyempre, lalo na kung babae yung mga anak nyo, mga tatay, no? Amen? Gets nyo ba yung point ko? Ang nanay, hindi nagdadalawang isip yan. Hindi pwede. Sunduin nyo yan. O kaya, pakainin nyo, dapat nga. Di ba gano'n, mga nanay? Amen? Yung pakiramdam na ginawa mo na ang lahat, pero wala ka pa rin kasiguraduhan sa mangyari. Pero lakasan ninyo ang iyong loob. Sabi mo sa nanay sa katabi mo, lakasan mo ang iyong loob. Ang Diyos ay gumagabay
sa munting arka ni Moises, patungo sa kanyang itinakdang layunin, ay siya ring Diyos na tinatawagan natin ngayon. Amen? Na siyang gumagabay din po sa atin sa gitna ng ating mahirap na sitwasyon, naririnig ng Diyos ang inyong mga iyak. Nakikita niya ang inyong pagod, takot, at tahimik na pananampalataya. Kaya nga po ang mga nanay, grabe na lang po ang saludo natin sa kanila. No? At tulad ng ginawa niya noon, kaya ka rin niyang gabayan at dalhin sa lugar ng kanyang layunin at pag-iingat. Kaya special po ang mga nanay po sa atin. Si Jochebed na isang nanay na matapang. Amen? Pangalawang nanay, tingnan po natin. Si nanay na si Hana. Sabi niyo po, Hana. Ang inang nananalangin. No? Marami sa inyo ang nakakakilala na kay Hana. Isa siya sa 2 asawa. Babagalan ko po. Isa siya sa 2 asawa ni Elkanah. Ngunit sa loob ng maraming taon ay hindi siya magkaanak-anak. Palagi siyang tinutokso, iniinis, at pinapahirapan ni Penina, yung isang asawa ni Elkanah. So, ilan ang asawa ni Elkanah? Sino yung isa? Si Hana. Yung isa naman ay si Penina. Okay? Si Penina po nagkakaanak. Ito namang si Hana ay hindi magkaanak-anak. At dahil nga may mga anak si Penina, samantalang si Hana ay wala, lalo pang lumalalim ang sakit na dinadala po ni Hana. Si Hana ay isang babaeng may tunay na kirot sa puso, kirot na taon-taon niyang pasan-pasan at tila walang kasagutan. Si Hana, hindi ito panandaliang lungkot lamang ang nararamdaman niya. Ito ay paulit-ulit na sugat na dala niya sa puso sa bawat araw, sa bawat taon na lumilipas. Ngunit kahit hindi pa niya nakikita ang sagot, ito naman ang kagandahan po kay Hana. Kahit hindi niya pa nakikita ang sagot, hindi siya tumitigil sa paglapit sa Diyos. May kilala po akong mag-asawa. For how many years, kilala to ni Ate Lalaine. No? For how many years, hindi sila magkaanak? Hindi ko alam, 10 years ba yan? Pero nung sila po ay nagkaroon ng pagkakataong magluwal ng una ng anak, sunod-sunod naman na nagkaanak. Pero hindi ko alam kung ilang taon din silang umiiyak na mag-asawa. In fact, pastor na po ngayon sa Words of Life, Luzon, si Pastor Jimmy, ang asawa po ni Ate Rose. Naalala ko lang po dahil magkakasama po kami nung mga naunang panahon, wala pa silang anak. Nakikita namin for how many years? At laging ibinubulong ni Ate Rose sa amin, ni Kuya Jimmy, na talagang pinagpipray. Of course, nandun, very hopeful sila. Mabuti ang Diyos. Dahil nung nagkaanak sila, sunod-sunod naman dumating ang maraming anak. Meron silang 3 anak po ngayon. Katulad po sa kwento ni Hana, basahin po natin sa 1 Samuel chapter 1, verse 4-7. Sabi doon, whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Penina and to all her sons and daughters. But to Hannah, he gave a double portion. Sabi niyo po, double portion. Double portion because he loved her. And the Lord had closed her womb. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Isang mabuting example dito, sa panahon po natin, dahil hindi po magkakaroon ng magandang relationship, kung ang mga tatay ay magkakaroon ng 2 nanay. Dapat isa lang. Amen? Pero syempre, panahon nila yon. Amen? Amen po? Kaya nga dapat, kung ikaw ay asawang lalaki, isa lang ang asawa mo. Para walang rival. Walang rivalry. Amen po ba?
So her rival, si Penina, provoked her till she wept and would not eat. Ito naman po yung dala-dala naman. Ito naman yung pasakit. Ito naman yung pinagdadaanan ni Hana. Kanina si Jochebed, ang pinagdadaanan niya, no? May decree na lumabas, ipapapatay lahat ng mga batang lalaki. So ginawa niyang lahat, mahaligtas lang ang kanyang anak. Ito naman si Hana, ang kanya namang dalatalang krus, kumbaga ay yung hindi naman po magkaanak. No? Maliwanag na labis ang paghihirap ni Hana at sa kultura noon na nakabatay sa dangal at kahihiyan ang isang taong walang anak o hindi magkaanak. Ang pagiging baog ay inuugnay sa halaga ng isang babae. Parang sinasabi ng lipunan na kulang ka bilang babae kapag wala kang anak. At lalo pang pinabigat ni Penina ang kanyang dinadala, paulit-ulit siyang tinutukso at hinihiya. Pakiramdam niya kay Hana na parang mas mababa siyang klase ng babae. Malaking bagay iyon sa panahong iyon. Hindi lang ito personal na sakit, kundi sugat na lantad sa mata ng iba o malaking kahihiyan. Marahil ginagawa ito ni Penina dahil sa inggit na si Hana ay may double portion mula kay Elkanah. Hindi lang ito personal. Dahil kahit siya ang may mga anak, si Penina, kitang-kita naman na mas mahal ni Elkanah si Hana. Ngunit kahit mahal siya ng kanyang asawa, hindi pa rin nito lubusang napupunan ang matinding sakit ng hindi pagkakaanak. Kaya po ano nangyari? Totoong mahal na mahal si Hana ng kanyang asawa, malalim at tapat na pagmamahal ni Elkanah sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi sapat. At higit pa roon, wala rin kakayahan si Elkanah na baguhin ang kanyang sitwasyon. Kaya lumapit si Hana sa tanging sa isang makakatulong sa kanya. At ito po ay ang Diyos. Sa talata 11, mababasa ang kanyang panalangin na humihingi sa Diyos ng isang anak na lalaki. Taon-taon niya itong ipinapanalangin. Ngunit marahil sa taong iyon, may idinagdag siya sa kanyang panalangin. Isang bagay na maaring wala noon. Hindi lang siya humingi, natuto rin siyang ganap na sumuko at magtiwala sa Diyos. Basahin natin ang unang Samuel chapter 1 verse 11. Then she made this promise. Pangako po sino to ulit? Si Hana. Sabi niya, Lord of heavenly forces, just look at your servant's pain and remember me. Don't forget your servant. Give her a boy. Then I'll give him to the Lord for his entire life. Nanalangin si Hana, no? Nabigyan siya ng batang lalaki at ipinapapangako niya na iaalay niya, ibibigay niya ang lalaking ito sa kanyang buong buhay, no? Napakalalim ng paghihirap ni Hana, kaya gumagalaw lamang ang kanyang mga labi. Dumating po na ang kanyang pananalangin ay labi na lang po ang gumagalaw. So bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Nung siya po ay nananalangin sa isang lugar po ng pananalangin, nakita po siya ng isang priest na si Eli. So si Hana nananalangin pero bibiglang ang nakikita. Siguro sa desperasyon, napagod na sa pananalangin, kaya gumagano na lang siya. Pero hindi nila nalaman kung ano yung laman ng kanyang panalangin. Pero kahit walang lakas na tinig, narinig pa rin ng Diyos ang kanyang panalangin. Maaring hindi pa tiyak ni Hana kung paano sasagot ang Diyos. Maaring wala pa siyang nakikitang pagbabago sa kanyang sitwasyon, ngunit hindi siya tumigil manalangin. Pinili pa rin niyang tumugon ng may pananampalataya. Minsan, ang pinakamalalim na panalangin ay hindi nasasabi ng malinaw sa salita, ngunit lubos na nauunawaan ng Diyos ang iyak ng puso. Ang ibig sabihin lang po niyan, minsan pag nanalangin tayo, kahit binubulong mo na lang sobrang sama ng loob o sobrang pahirap sa iyo,
nakikita ng Diyos yung panalangin po na yon. Maraming mga nanay ang makaka-relate po kay Hana na dinadaan na lang po sa panalangin. Maraming mga nanay na hindi na nalaman kung paano sila nanalangin noon, kaya nga hanggang ngayon nandito ka pa. Resulta pala yun ng kanilang paglood sa Diyos. Hindi mo ba nalalaman minsan na kaya ikaw ay naging matagumpay ay dahil meron kang nanay na nanalangin sa Diyos? Hindi mo ba namamalayan na kaya ikaw ay isang taong marangal o isang taong pinagpala ay dahil meron kang nanay na lumuhod sa Diyos? Ilan sa ating mga nanay ang talagang nananalangin sa Panginoon? Pinili na tumugon sa pananampalataya. Sa unang Samuel 1:18-19, so the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Then they rose early in the morning, worship before the Lord. Ito po ay si Hana. No? Pinili niyang sumampalataya sa Diyos kahit po hindi pa siya magkakaanak. Ito ay pambihirang pananampalataya na hindi nagtatampo sa Diyos dahil ang mga nanay mananalangin at hindi sila titigil ang totoong nanay na nagmamahal. Amen po ba? Hindi sumamba si Hana dahil sinagot siya ng Diyos sa kanyang panalangin. Sumamba siya habang nag-aantay ng kasagutan. Ibig sabihin, hindi tumigil si Hana na manalangin. Pinili niyang magtiwala at magpuri kahit wala siyang nakikitang sagot. Iyon ang tunay na pananampalataya. Ang patuloy na pagsamba sa Diyos kahit nasa gitna ka pa rin ng paghihintay at ng pananakit. Isang paalala, ang kwento ni Hana ay hindi isang prosperity formula. Ang pagsamba habang wala pang sagot ay hindi para upang manipulahin ang Diyos. Hindi ka sasamba dahil gusto mo lang mapagpala. No? Hindi ka sasamba dahil may gusto kang mangyari at ito ay pinapanalangin mo sa Diyos. Ikaw ay sasamba dahil ang Diyos ay Diyos. Amen po. Ang pinakita ng kwentong ito ay nakikita ng Diyos ang inyong pasakit. Narinig niya maging ang mga panalangin hindi mo na kayang sambitin ng malakas. Alalahanin mo yung mga panahon, ang nanay mo, wala nang magawa kundi maski sa kanyang pagtulog, iniiyak niya ang bawat isa sa inyong mga magkakapatid. Alalahanin mo yung nanay mo na kahit nasa malayong lugar, punong-puno ng pananalangin para sa iyong kinabukasan. Amen? Ang dapat nating tularan ay ang pananampalataya ni Hana. Hindi lamang ang naging resulta ng kanyang kwento. May ilan sa inyo na matagal nang ipinapanalangin ang mga bagay na ito sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya. Hanggang sa dumating sa puntong hindi nyo na ito masabi ng malakas dahil napagod na kayo. Ngunit hindi pa rin kayo tumitigil manalangin. Dinadala ninyo ito sa inyong mga puso. Daladala ninyo ito sa simbahan at tahimik na inuupuan ang kabigatan na ito. At nais kong malaman po ninyo, ito ay naririnig ng Diyos. Sabi nga po sa Biblia, may mga panahon na parang, ang tawag nun, buntong hininga na lang po yung panalangin po natin. Pero nakita ng Diyos yung laman ng inyong buntong hininga. Nakita na ba kayo ng nanay na bumuntong hininga? Wala na siyang magawa. Pagod na. Pero nakita ng Diyos yung pagod mo. Balang araw, mga anak, kayo rin po makikinabang dyan. Amen? Amen? Narinig ng Diyos ang panalangin mo kahit hindi mo na kayang bigkasin. Yan ang nanay na nananalangin. Hindi ko po alam kung meron akong nanay na nananalangin. I never saw my mom praying. But I saw my lola praying.
Hindi ko naman sinabing masama ang nanay ko. Pero tinuruan ako ng nanay ko manalangin. Anak, ganito ang manalangin. Bless my daddy, bless my mommy, bless my manong, bless my manang. Amen. Tapos tulog na. Yun. Tinuro na nanay ko yun. Yun. Pero ang isang lola ko po, ang siyang alam kong grabe manalangin. Siyang po, ang kilala kong Kristiyano sa pamilya namin nung maliit pa akong parang si Tongtong. Nung maliit pa ako, 7 years old, siya lang yung alam kong Kristiyano. At sabi ko nga sa kwento ko nung mga nakarang panahon, pag weekends, i-invite niya ako sa bahay niya. Sabi niya, maghugas ka lang ng plato, kakain ka sa bahay ng Sabado, uuwi ka na ng Linggo. So, meron kang overnight. Kung makakayanan mo yon, uuwi ka, meron kang 50 pesos pag uwi mo. That time, 1980s, pag may 50 pesos ka, bonggang-bongga ka na. Di ba? So, ang habol ko po noon, 50 pesos. Pero yun pala, tinuturoan niya rin akong manalangin. Bago kami kumain, 30 minutes. Napakahaba. Tawa ako ng tawa. Nababagot ako. Tagal mo manalangin ni Lola. Grabe naman. No? Lumamig na yung ulam. Nananalangin pa rin. No? Sabihin ko sana, Huh? Ngayon, pag nanalangin, in Jesus' name, thank you Lord for Jesus' name, Amen. Pero ibig kong sabihin po dito, may mga tao talagang mapanalangin. Ano kaya marahil ang itinuturo niya? Na pag nanalangin at nanalig po tayo, didinggin ng Diyos kung ito po ay galing sa puso. Kadalasan, yan po ay panalangin ng mga nanay. Matindi manalangin ng mga nanay. Amen? Huwag kayong mag-alala mga tatay. Darating din tayo sa June. Ano? Marahil karamihan din po sa inyo, ito na nga po yung pangatlong nanay. Gusto nyo bang malaman kung sino yung pangatlong nanay? Ang pangalan niya po ay Rizpa. Rizpa. Ang inang nanatili. No? Mahaba-haba yung kwento niya, pero iigsin ko na lamang po. Marahil karamihan sa inyo, ngayon lamang narinig ang pangalan ni Rizpa. Isa siyang concubine ni Haring Saul. Alam niyo po ba yung concubine? Ayan. Isa siya sa mga chicks ni Haring Saul. No? Isa siya sa mga babae ni Haring Saul. Isang babaeng mahaba at mababa ang katayuan sa lipunan. Walang kapangyarihan o pampolitika o kung anumang boses sa lipunan na kanyang ginagalawan. Isa rin siyang byuda. Sa panahon ng mga sa panahong iyon, ang mga byuda ay kadalasang hindi pinapansin sa lipunan. No, si Rizpa. Nagkaroon ng matinding tagutom noong panahon sa Israel at sinabi ni David na ito ay bunga ng paglabag ni Haring Saul sa kasunduan nila sa Israel sa mga Gibeonites. Kaya upang makapagpambayad utang, upang matapos ang tagutom, 7 anak at apo ni Saul ang ibinigay sa mga Gibeonites upang patayin. Long story short, ang anak po ni Rizpa mula kay Saul, tama po ba? Ay, hindi. O, tama, no? Ay ipambabayad utang sa mga Gibeonites. Sina Armoni at Mephibosheth, hindi ang anak ni Jonathan. Isipin ang sakit ng isang ina na walang kapangyarihan o pigilan ang pangyayaring ito. Na ipangbabayad utang ang 7 niyang anak. Wala siyang posisyon upang ipaglaban sila. Wala silang tinig upang baguhin ang desisyon ng mga makapangyarihan na si Haring David at ng mga Gibeonites at na si Haring Saul. Ngunit kahit ganon, hindi natapos doon ang kanyang pagmamahal bilang ina. Ito po ang sinabi, basahin po natin, 2 Samuel 21 verse 8 to 10, But the king took Armoni and Mephibosheth, the 2 sons of Aiah's daughters, Rizpah, whom she had born to Saul, together with the 5 sons of Saul's daughter Merab, whom she had born to Adriel, son of Barzillai, and Meholathai. Ang hirap basahin. He handed them over to the Gibeonites, who killed them and exposed their bodies on a hill before the Lord. All 7 of them fell together. They were put to death during the first days of the harvest. No?
Pansinin niyo po yung sinabi na yon, may ibig sabihin po yon. No? First days of the harvest, just as the barley harvest was beginning. Rizpah, daughter of Aiah, took sackcloth and spread it out for herself on a rock from the beginning of the harvest till the rain poured down from the heavens on the bodies. She did not let the birds touch them by day or the wild animals by night. Ito ang matinding sakit naman ni Rizpah. Ang matinding pasakit po sa kanya. Ang mga katawan ng kanyang mga anak. Sabi po ng pelikula na napanood po natin, walang mga magulang ang siyang dapat na maglibing sa kanilang mga anak. Saan niyo napanood yon? Lord of the Rings. Tama po ba? Kasi normal na sitwasyon, dapat ang mga anak ang maglilibing sa mga magulang. Tama po? Pero kung makita mo ng mga magulang ang naglilibing sa kanilang mga anak, yan ang pinakamahirap unawain at tanggapin. Ganito po ang nangyari kay Rizpah sa kanyang mga anak, na wala siyang nagawa, hindi niya man lang naipagtanggol, at ayun po ang kanyang mga anak, nandun sa taas ng burol, inaagnas, ngunit hindi iniwan ni Rizpah ang kanyang mga anak. Sabi doon, sa isang banda, nagdurusa siya dahil sa kasalanan ng iba, sa kasalanan ni Saul. No? Nagdurusa ang kanyang mga anak, pinambayad utang. Inilarawan sa kasulatan ang kanyang pagbabantay, na natili siya roon mula sa simula ng anihan ng mga bandang Abril hanggang sa bumuhos ang mga huling ulan sa bandang Oktubre. So ilang buwan po yan? More or less 6 months po na siya po ay nagbantay sa bangkay ng kanyang mga anak. Halos 6 na buwan yon sa ibabaw ng isang bato, nakasuot ng sako bilang tanda ng pagluluksa. Mag-isa, walang otoridad, no authority, walang hukbo, walang kasama, walang katiyakan kung kailan o kung magkakaroon pa nga ng maayos na libing ang katawan ng kanyang mga anak. Araw-araw niyang itinataboy ang mga ibon at gabi-gabi naman ang mga mababangis na hayop para mas maunawaan po natin ito, ang sitwasyon. Ang mga ibon na iyon ay malamang mga uwak, raven at mga buwitre. Samantalang ang mga hayop sa gabi ay maaaring mga jackal o hyena, lobo at mga mababangis na aso. Maaaring itinaboy rin niya ang mga leopardo at mga oso matatagpuan sa panoon sa mga burol ng Judea. At bakit niya ito ginawa? Hindi naman niya maibabalik ang buhay ng kanyang mga anak. Hindi niya mababawi ang ginawa ng hari. Hindi niya mababago ang mga nangyari. Kaya bakit siya nananatili doon? Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nang iiwan kahit hindi na nito kayang iligtas. Iyan ang uri ng pagmamahal ni Rizpah, matatag, tapat, at nananatili kahit wasak na ang kanyang puso. Ngunit may nangyari. Nakita ng Diyos si Rizpah at narinig ni David ang tungkol sa kanyang ginawa. Ang katapatan ng isang babaeng walang kapangyarihan ay nakaantig sa puso ng hari. At dahil dito, ipinababa ang mga katawan ng 7 at binigyan sila ng marangal na libing. Pagkatapos noon, gumaling ang lupain at tapos ang taggutom. May ilan sa inyo na parang nakaupo rin ngayon sa sariling burol ng sakit ng paghihintay. Hindi ninyo mapigilan ang mga pangyayari sa buhay. Hindi ninyo nailigtas ang mga nawala sa inyo. At pakiramdam ninyo ay hindi kayo nakikita ng walang nakakaalam kung gaano kabigat ang halaga ng patuloy na pagbangon, patuloy na pananalangin, patuloy na pagmamahal ng isang taong maaring hindi na tumugon. Pero tandaan ninyo ito, nakikita ng Diyos ang bawat tahimik na pananatili mo. Nakikita niya ang katapatan mong magpatuloy kahit pagod ka na. At tulad ni Rizpah, maaring hindi ka napapansin ng mundo, pero hindi ka kailanman iniwan ng Diyos.
Akala ni Rizpah ay walang nakakita sa kanya, ngunit narinig siya ni David at nakita siya ng Diyos. Wala man siyang natanggap na pampublikong parangal, naging daan naman siya para gumaling ang buong bayan. Ang iyong katapatan, kahit tila Diyos lamang ang nakakita, ay hindi kailanman nasasayang. Ang bawat panalangin, hindi po nasasayang. Amen? At sa panghuli, si Jochebed ay isang alipin. Si Hana ay paulit-ulit na pinahirapan at hinamak. Ang mga anak ni Rizpah ay pinatay dahil sa isang desisyong politikal. Hindi Diyos ang may gawa ng mga ito. Hindi si Lord ang may gawa. Sa halip, sinalubong sila ng Diyos sa gitna ng sakit na hindi naman nila dapat dinanas o pinasan. Kaya anumang burol ng paghihirap ang kinauupuan mo ngayon, nakikita ka ng Diyos. Anumang bigat o hirap o sakit na dinaranas mo ngayon, nakikita ka ng Diyos. At hindi ka niya nakalimutan o kinakalimutan. Basahin po natin ang Isaiah 66 verse 13. Sabi po doon, as a mother comforts her child, so will I comfort you. And you will be comforted over Jerusalem. Sa panghuli, gusto ko pong i-share sa inyo ang mumunting testimony o isang kwento nung una kaming nagkaanak ni Nice. Lahat ng nanay, pag nailuwal na yung anak, ine-expect po na iuwi nila yung mga anak nila. Kami po, nung nanganak kami kay Rihanna, naiwan po ang aming anak sa ospital mag-isa. Oh yes, may kasama silang doktor. Pero kaming mag-asawa ay umuwi. Dahil kailangan pang dumaan sa mga ilang proseso po si Rihanna. Dahil naninilaw po siya. Ang aking asawa, nakita ko pong umiyak dahil hindi niya naiuwi. Yun ang unang-unang pagkakataon sa 9 na buwan na nahiwalay siya kay Rihanna. Nung una, hindi ko po maintindihan yon at sinabi ko sa sarili ko, hindi, babalik naman kami. Siyempre, babalik ka. Hindi ko po naintindihan. Dahil ang nanay, laging kakaiba ang kanilang pakiramdam pagdating po sa anak. Kahit sabihin mong OA naman, grabe naman, hindi po. Hindi OA yun. Yun po talaga ang puso ng ina. Na hindi natin maunawaan kung tayo po yung mga hindi naman nanay. Amen? Kaya nung umuwi kami, hindi namin dala si Rihanna, grabe, iyak niya. Hanggang umuwi kami, iyak siya ng iyak. Sabi ko, Han, okay lang, babalikan natin siya kaagad-agad. A couple of days, binalikan namin, nakuha na namin si Rihanna. Eventually, naayos naman. Pero ang pinakamasaklap ay yung wala ka nang magawa. Katulad po sa kaibigan ko na si Alvin at Myra. Alam niyo po yung kwento nila. Pumanaw yung kanilang pangalawang anak. Nung siya po ay 4 years old. Wala po si Alvin, wala si Myra. Malamang nandun na si Myra. Pero nandun po ako sa emergency room o sa isang emergency room pa tawag to. Kung saan binobomba na po yung anak niya. 4 years old. Kung di ako nagkakamali. Kung atin po kayo sa 4 p.m. mamaya, si Kuya Alvin po ang speaker, malamang ikikwento niya po yun. Dito ko nakita ang tapang ng mag-asawang ito na si Myra at saka si Alvin. Ngunit, kalimutan niyo muna si Alvin. Mother's Day ngayon. Si Myra lang muna. Pero hindi po biro na mawala ka ng isang anak. Si Rihanna, nawalay sa amin na ilang araw, binalik sa amin siya ng Lord. Amen. Ngunit, yung pangalawang anak ni Myra and Alvin, hindi na po ibinalik ng Diyos. Ngunit isang bagay po ang talagang bilib na bilib ako sa mag-asawang ito. Hindi ko nakita yung pagtatampo sa puso nila. Tinanggap nila yung pangyayari at sinurrender nila sa Diyos ang kanyang anak. Walang ina na nagnais na mawalay sa kanyang mga anak. Amen? Kahit saan mo dalhin yan, ang pagmamahal ng ina
ay hindi mapapantayan. Katulad nga ng pagmamahal ng isang ina, ay ang pagmamahal ng Diyos po sa atin. Amen?